Okay, I want to debunk something. Maling paniniwala ko rin nung araw. Actually, tinuturo ito nung pastor namin noon na inalisan ko na rin po. Awa ng Panginoon, nakalayas na ako doon. Naku po, talagang tinuturo niya ito. Sabi niya, pag konti lang daw ang reward mo, hindi ka raw makakalapit kay Jesus sa langit. Nandun ka lang daw sa malayo. That's not true. Tinubos ka ni Jesus. Actually, si Jesus pa nga ang lalapit sa'yo. Maski konti lang ang rewards mo kasi mahal ka niya. Tinubos ka niya. Hindi po totoo yun ha. Huwag kayo magsusubscribe doon sa ganun na paniniwala. Dahil ang totoo po niyan, si Jesus, ang dugo niya, ang nagligtas sa'yo. Kaya lahat ng believers makakalapit sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng believers yayakapin ni Jesus. That's grace. That's the truth. That's the truth. The ultimate truth. Ito pang turo, di ba? Ang pinagbasihan niya, dumaan daw sa apoy. Ang dumaan lang sa apoy doon, ibig lang sabihin noon ay konti lang yung rewards mo. Yun lang yun. Pero lalapitan ka ng Panginoon dahil mahal na mahal ka niya. It's all about His love. It's all about His grace. We really need to put that in mind. Jesus loves us very much. Saan nila nakuha yung ideyang hindi raw sila lalapitan ni Jesus o hindi sila makakalapit kay Jesus kapag konti lang ang reward? That's not true. Okay, alisin po natin sa isip natin yun ha. Full grace po tayo. Full grace means Jesus loves us. It's impossible na hindi ka niya lapitan at yakapin. Depende, kahit gaano kadami, kahit marami ang reward mo, kahit konti ang reward mo, mahal ka niya. Mahal ka ni Jesus, no? Full grace teaches the love of Jesus. Kaya hindi papayag ang full grace na hindi i-reveal ang pagmamahal ng Panginoon. Walang pananakot sa full grace. There is no fear in love. What we have in full grace is the person of love, the person of Jesus Christ, the God of gods and the Lord of glory. Himself, okay? Namatay sa krus, binayaran ng kasalanan natin. Sino nagsabi sa inyo hindi mo siya pwedeng lapitan? Yayakapin ka niya. Yayakapin niya tayong lahat. Ganyan niya tayo kamahal. We are His special prize possession. Tayo po yun. Talagang iniingatan niya tayo. Mahal po niya tayo. May mga rewarding po. Actually, hindi ko po alam anong klaseng kind of rewards ang ibibigay ng Lord sa atin sa langit, no? Pero isa lang po ang buong katotohanan. The person of Jesus will shine sa ating mga believers pag nandun na po tayo. Talagang siya ang ilaw natin doon. Hindi natin kailangan ng ilaw. Siya mismo ang light natin. We are believers. Imposible. May connection tayo kay Jesus the moment we receive Him as personal Lord and Savior by believing in His finished work on the cross. Kaya sabi ko nga po sa inyo, makakalapit po tayo sa Kanya. Parang napaka-unfair naman ang turong yun. Malupit na turo. Na talagang nung araw, talagang I subscribe to that kind of teaching also. Nako, kailangan gano'n. Dinasagawa mo na naman, pati pagpapala mo, blessing mo, nasagawa mo na naman. Unbiblical when it comes to New Covenant teachings. Okay? So, yun lang pong gusto ko pong sabihin po ngayon sa inyo. Kasi may mga naniniwala pa rin po talaga dyan. Hindi makakalapit sa Panginoon. Ibig mo sabihin, nandun ka na sa langit, hindi mo lalapit. May ganyan pa ba sa langit? Wala pong ganyan. Sa langit po, mahal ni Jesus lahat. Mahal ni Jesus lahat. Yan po ay paniniwala ng full grace talaga. So, yan po ay nakasubscribe ako sa ganyan turo talaga. Yan po talaga. Mahal ni Jesus lahat. Mahal ni Jesus lahat. Mga maling turo, panahon na para i-debunk dahil nakakapag-create ng fear, nakakapag-create ng insecurity. Walang insecurity sa langit. Okay? We will not be capable of envy anymore once we got there. Okay? Yan po dahil it's our new bodies, glorified bodies. Bodies according to the likeness of the Lord Jesus Christ Himself. Paano sabihin, capable po tayong envy? May mga levels pa. Wala na po doon dahil doon po lahat ay si Jesus po. Lahat tayo pantay-pantay, mahal po niya. Mahal niya, mahal niya, mahal niya. Thank you po and God bless everyone. Good night.